Nagsimula ang palabas sa isang palaboy na nagngangalang Smith na nagde-daydream habang kumakain ng paborito niyang carrot. Si Smith ay isang dating sundalo ng army na ngayon ay palaboy na matapos mawala ang anak at asawa ni Smith. Habang siya ay abala sa pag-iisip, nakita niya ang isang buntis na naglalakad sa harap niya at mukhang natatakot ang babae. Habang dumadaan ang buntis na babae, biglang may humahabol na lalaki sa buntis. Ang lalaki ay bumunot ng baril, sa wakas nagpa siya si Smith na sundan siya. Sa loob ng gusali sinubukang lumaban ng babae, gayunpaman ang isa sa kanyang mga putok ay sumable at wala na siyang bala. Tulad ng gusto ng lalaki na subukang tapusin ang babae ay pinigilan siya ni Smith. Sa huli ay nagawa ni Smith na tapusin ang lalaki gamit lamang ang isang karot. Kasabay nito ang isang grupo ng mga armadong lalaki ay dumating na pinupuntirya din ang buntis na babae. Dahil dito nagkaroon ng shootout sa pagitan ng mga armado at kay Smith. Matapos silang tapusin ni Smith ang babaeng buntis ay biglang nagkaroon ng contractions at walang choice si Smith kundi tumulong sa kanyang panganganak. Sa kasamaang palad sa kalagitnaan ng panganganak, dumating muli ang mga kalaban. Sa kabutihang palad ay nakalabas ang sanggol ng ligtas. Gayunpaman ang pinuno ng armadong grupo na si Carl ay patuloy na tina-target sila. Bilang isang resulta sinubukan ni Smith na kunin ang sanggol at ang babae ng palihim. Nagawa ni Smith na agawin ang baril ni Carl at itinutok ito pabalik sa kanya. Sa kasamaang palad ay hindi gumana ang baril dahil kailangan itong gumamit ng fingerprints ng may-ari. Maya-maya dumating na ulit ang mga tauhan ni Carl kaya nagpa siya si Smith na tumakas sa lugar kasama ang babae at ang sanggol. Bagaman sila ay patuloy na pinabaulan ng mga bala sa kalagitnaan ng kanilang pagtakas. Napagtanto ni Smith na ang babae ay nabaril at namatay. Sa huli ay nagpa siya si Smith na tumakas kasama lamang ang sanggol. Samantala ang grupo ni Carl ay nagpatuloy sa paghabol kay Smith at isa pang labanan ang kailangang maganap. Sa huli ay nagawa ni Smith na makatakas mula sa gusali sa pamamagitan ng pagbasag sa bintana sa katabing gusali. Matapos mabaigaw si Carl na maabutan si Smith ay agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na linisin ang lahat ng mga katawan na naruroon kasama na ang katawan ng babae. Hindi pa alam kung bakit inatake ng grupo ang babae at ang kanyang sanggol. Kinabukasan ng karga-karga ni Smith ang sanggol, isang lalaking nagngangalang Dodie ang patuloy na nanonood kay Smith. Nang mapagtanto nitong si Smith ay agad na nagtago siya sa isang palikuran. Hindi nagtagal ay pumasok din si Dodie sa banyo at hiniling kay Smith na ibigay ang bata. Gayunpaman dahil tumanggi si Smith, naganap ang laban sa pagitan ni Dodie at Smith. Sa isang pagkakataon si Smith sa wakas ay nagtagumpay na ma-corner si Dodie, gayunpaman pinili ni Smith na huwag siyang tapusin. Pagkatapos ay agad na umalis si Smith doon kasama ang sanggol, 20 minuto pagkatapos noon ay nabalitaan ni Carl mula sa kanyang mga tauhan na si Smith ay nasa playground ngayon. Si Carl ay agad na susugod doon. Samantala si Smith na ngayon ay nasa isang parke, dito nagpa siya si Smith na iwan ang sanggol sa isang palaruan na umaasang may mag-aampon sa sanggol. Hanggang sa isang araw ay may isang babae na gustong kunin ang bata, pero biglang dumating si Carl. Si Smith na nagkataong nandoon pa ay agad na patungo sa playground na nagpahirap kay Carl na barilin ang sanggol. Sa kasinamantala ni Smith ang pagkakataon na agad na kunin ang sanggol. Pagkatapos noon pumunta si Smith sa lugar ng pagbuburda, saka nakilala ang isa sa mga kakilala niyang babae na nagngangalang Donna. Si Donna ay isang nagpapasoso na babae dahil kamamatay lang ng kanyang sanggol. Dito hiniling ni Smith kay Donna na alagaan ang sanggol kasama na ang pagpapasoso nito. Gayunpaman tinanggihan ni Donna ang kahilingan ni Smith kahit na si Smith ay magbabayad sa kanyang ng $5,000. Dahil iniisip ni Donna na kinidnap ni Smith ang sanggol. Ipinaliwanag ni Smith na hindi niya kinidnap ang sanggol. Ngunit si Donna ay hindi naniniwala ay tumanggi pa rin sa request ni Smith. Sa kabilang banda si Carl naman ay nakatitig sa mukha ng ina ng sanggol na ililibing. Sa wakas ay may napagtanto ni Carl na tiyak na naghahanap si Smith ng magpapasuso sa sanggol. Pagkatapos ay sinabihan agad ni Carl ang kanyang mga tauhan na hanapin ang bawat babaeng comfort na nagpapasuso ng mga sanggol. Dahil tiyak na dinala ni Smith ang sanggol doon. Si Carl sa wakas ay nakilala niya si Donna at agad niyang tinanong kung nasaan na si Smith at ang sanggol. Sinabi ni Donna sa kanya na si Smith at ang sanggol ay narito nga kanina. Ngunit si Donna na inakala na ang sanggol ay magiging object ng pagkidnap ay agad na pinalayas si Smith. Si Donna ay nanumpa din na hindi niya alam kung nasaan si Smith. Ngunit hindi naniwala si Carl, sa halip ay binyantaan niya si Donna ng baril tapos sinimulan niyang pahirapan si Donna habang tinatakot siya. Pero hindi nagtagal ay biglang sumulpot si Smith at tinutukan siya ng baril, hanggang sa huli silang dalawa ay itinutok ang kanilang mga baril sa isa't isa. Dito alam ni Smith na walang bala ang baril na ginagamit ni Carl. Dahil dito ay inilabas ni Smith si Carl. Lumabas na sa labas lahat ng tauhan ni Carl ay natalo na ni Smith. Sa huli ay napagtanto din ni Carl na may baril si Smith na naubusan na ng bala.
At ngayon ay ginagamit na lamang niya ang fingerprint pistol na pag-aari ng mga tauhan ni Carl. Subalit lumabas na may dala si Smith na bahagi ng mga kamay ng tauhan ni Carl para magamit niya ang baril. Pagkatapos na mabaril niya si Carl, ay agad niyang nilapitan si Donna at niyaya na sumama sa kanya. Dahil kung mananatili siya roon ay napakadelikado para kay Donna. Pagkatapos ay umalis doon si Donna at Smith at ang sanggol gamit ang isang kotse sa gilid ng kalsada. Lumalabas na buhay pa si Carl dahil dati ay nakasuot ng bulletproof vest si Carl. Samantala si Smith na ngayon ay nagkukwento kay Donna kung paano niya nakasama ang sanggol nang nakarinig ng mahabang paliwanag ni Smith. Si Donna ay sa wakas naniniwala na kay Smith kung saan nanggaling ang sanggol. Hindi nagtagal ay naiinis si Smith sa isang driver na nagkakalat sa daan. Hinabol niya ito hanggang sa bumangga ang kotse ng driver sa isang kotse na nakaparada sa gilid ng kalsada. Maya-maya ay pinahinto ni Smith ang kanyang sasakyan sa isang tindahan ng baril. Dito bumili si Smith ng ilang bala kasama ang isang bulletproof vest para sa sanggol. Pagkatapos noon ay naglakad sila papunta sa isang bakanteng gusali patungo sa itaas. Sa kabilang banda kinontak ni Carl ang iba pa niyang tauhan para sunduin siya. Sa maikling panahon ng papunta na si Carl, aksidenteng natagpuan niya ang isang kotse na nabasag ang salamin sa harap mismo ng tindahan ng baril. Sigurado si Carl na ang kotse ay ang ginamit ni Smith. Sa loob ng gusali sina Smith at Donna na naglalagay ng lampin para sa sanggol gamit ang pahayagan. Pagkatapos ay sinubukan ni Smith na maghanap ng impormasyon sa television. Na nagbabakasakaling ibabalita ang nangyari sa ina ng sanggol. Ngunit ang balita ay tungkol lamang sa isang senator na tatakbo bilang pagkapangulo. Ang senator ay nagngangalang Rutledge. Pagkatapos ay pinalitan ni Smith ang channel ng TV sa isang metal music na nagpatihil sa pag-iyak ng sanggol. Sa wakas ay naisip ni Smith na ang ina ng sanggol ay maaaring nagmula sa isang lugar na malapit sa metal music club. Habang si Carl at ang kanyang 12 ng mga tauhan ay nagtipon sa ilalim ng gusali na handang salakayin si Smith. Alam nila ang lokasyon ni Smith mula sa may-ari ng baril. Dahil nagkataon na hindi masyadong malayo ang distansya sa gusali, saka nagsimulang umatake ang mga tauhan ni Carl at nagkaroon ng shootout sa pagitan nila. Nakita si Donna na pababa ng elevator habang si Smith na karga ang sanggol ay nagpatuloy sa pagbaril sa mga tauhan ni Carl. Sa isang pagkakataon ay nagawa ni Smith na bumaba gamit ang isang lubad. Pagkatapos ay tumakas siya kasama si Donna na naghihintay sa kanya sa ibaba. Nang nasa labas na sila ng gusali ay sa pagkakataong ito ay nagpatuloy si Carl at ang mga natitira niyang tauhan sa paghahanap kay Smith. Gayunpaman tumanggi si Smith at mas pinili niyang maglagay ng bitag bilang isang resulta ang aso ay nalinlang ng isang papel na lampin na itinatago ni Smith sa isang tambak ng basura. Pagkatapos ay si Smith, Donna at ang sanggol na kasalukuyang pupunta sa isang metal music club. Pagdating ni Smith ay tinanong ni Smith ang may-ari ng club kung mayroong isang buntis na nakatira malapit sa club. Ang may-ari sa simula ay ayaw magsalita ng kahit ano. Ngunit pagkatapos ng pagbabanta, sa wakas ay sinabi sa kanya ng may-ari na sa itaas na palapag ay may isang inn at mayroong ilang mga silid na nirentahan ng mga buntis na babae. Sa pintuan ng kwarto sa itaas, sinabihan ni Smith ang may-ari ng club na bumalik siya sa ibaba. Si Smith na pumasok sa loob nagulat siya ng maraming tao ang walang buhay at pagkatapos ay sinubukan ni Smith na tingnan ang ibang mga silid. Hanggang sa aksidente niyang narinig si Dodie na nasa telepono na may kausap. Sinabi ni Dodie sa telepono na may natitira pang isang sanggol at hahanapin niya agad ito. Nalaman na si Dodie ang dating target niya ay ang sanggol at nakipag-away kay Smith habang nasa banyo. Pagkaalis ni Dodie bumalik, si Smith ay tiningnan ang isa pang silid kasama si Donna. Hanggang sa makita nila ang isang lab ng matagal na nilang sinusuri ang lab. Nasa wakas ay nabunyag na may sadyang nag-donate ng semilya sa ilang babae na may pag-asa na ang mga babae ay manganganak ng mga sanggol na may parehong spine marrow bilang donor. Gayunpaman may ilang grupo din na ayaw mapunta ang sanggol sa donor tulad ng grupo ni Carl. Ang grupong ito ay nagpumilit na patayin ang sanggol. Nang gusto nilang umalis si Smith ay hindi sinasadyang nakakita ng Hammerson pistol, na si Smith na isang sundalo ng army ay isang weapons expert din. Alam din niya na ang pistol na may tatak ng Hammerson ay ibebenta lamang sa susunod pa na 6 na buwan. Dito naniniwala si Smith na may kinalaman ang may-ari ng kumpanya ng Hammerson sa lahat ng sitwasyon. Kinabukasan dinala ni Smith si Donna at ang sanggol sa isang war museum. Dito hiniling ni Smith kay Donna na magtago kasama ng sanggol sa loob ng isang M24 steel tank para maging ligtas si Donna at ang sanggol, sakaling biglang umatake ang kalaban. Si Smith ay agad na pumunta na mag-isa sa pabrika ng kumpanya ng Hammerson na isang kumpanya ng armas sa Amerika. Sa loob ng weapons factory building nakita si Carl na kausap ang may-ari ng kumpanya habang may dalang aso. Ito ang may-ari ng Hammerson Company na may pangalan tulad ng pangalan ng company niya na Hammerson. Tapos sinabi rin ni Carl kay Hammerson na ang sanggol ay buhay pa. Dahil pinoprotektahan ito ng isang tao na si Smith.
Nang marinig ito sinabi ni Emerson kay Carl na sa lalong madaling panahon ay tapusin na ang bata kasama si Smith bago ang presidential election. Habang si Smith ay patuloy na nakikinig sa kanilang usapan ng palihim. Pagkatapos ay inihanda ni Smith ang mga armas na nandoon para isagawa ang pag-atake. Matapos ang mahabang panahon na paghahanda ng mga armas ay napagtanto pala ni Carl ang presensya ni Smith. Kaya siya, si Emerson at kanyang mga tauhan ay binaril si Smith gamit ang mga baril. Kalaunan ay sinabi ni Carl na alam na niya kung sino si Smith. Sa katunayan alam din niya na naging depressed at nawalan ng tirahan si Smith simula nang mamatay ang kanyang anak at asawa, na resulta ng pakikipagbarilan sa isang grupo ng mga magnanakaw. Nang marinig ito si Smith agad nagalit siya, saka umatake gamit ang mga armas na inihanda niya. Matapos matagumpay na maalis ang maraming tauhan ni Emerson, si Smith ay agad na tumakbo palayo habang tinatapos ang natitira. Matapos makatakas, bumalik si Smith upang salubungin si Donna at ang sanggol sa isang tangke ng bakal. Dito ay sinabi ni Smith na si Emerson ang isa sa gustong tumapos sa bata. Ngunit hindi pa alam ni Smith kung kaninong tao magiging donor ang bata. Nakakita sila ng pahayagan na mayroon isang senator na tatakbo bilang pangulo. Kung siya ang mapipili bilang pangulo, babawiin niya ang mga karapatan sa pagmamayari ng baril para sa lahat ng mamamayan. Hindi lamang iyon, ipapasaran niya ang mga kumpanya ng baril kasama si Emerson. Dito napagtanto ni Smith na ang nangangailangan ng sanggol na si Mayo isang senador. Habang si Emerson at Carl ay ayaw na makuha ng senador ang sanggol. Pagkatapos ay plano ni Smith na makipagkita sa senador. Samantala hiniling niya kay Donna na ihatid ang sanggol sa labas ng bayan sakay ng bus. Si Donna at ang sanggol ay pumunta sa istasyon ng bus patungo sa istasyon, nang bigla silang inatake muli ng mga tauhan ni Carl. Sa huli si Smith at si Donna ay nagkahiwalay, habang karga-karga pa rin ni Smith ang sanggol. Pagkatapos ay sumingit si Smith sa isang kotse, pagkatapos ay tumakas siya gamit ang kotse. Subalit mula sa likod ay patuloy na naghahabulan ang mga tauhan ni Carl hanggang sa nakipagbarilan sila. Sa kasamaang palad mula sa pangyayaring ito ay kinailangang tumalbog palabas si Smith at isang sasakyan ng mga tauhan ni Carl ang nagtangkang magkabanggaan hanggang sa makapasok si Smith sa kanilang sasakyan, saka siya mabilis na pinalo ni Smith. Nang gustong kunin ni Smith ang sanggol na nasa gitna pa lang ng kalsada ay naroon na pala si Carl na handang hampasin ang sanggol. Pero ang natama ni Carl ay isang manika lang na nilagyan ng recording device. Dahil nasa steel tank pa pala ang sanggol at kasalukuyang sinusundo ni Donna. Saka si Smith ay nakipag-ugnayan sa opisina ng senador habang sinasabi sa kanya na siya ang isa na nagdala ng sanggol. Sa pagdinig ng pag-amin na ito pinayuhan ng opisina ng senador si Smith na makipagkita sa assistant ng senador. Lumabas na ang assistant ng senador ay walang iba kundi si Dodie ang taong gustong agawin ang sanggol kay Smith. Sa ilang sandali matapos makipagkita kay Dodie ay hiniling ni Smith kay Dodie na ihatid muna siya para makipagkita sa senador pagkatapos ay ibibigay niya ang sanggol. Pagkatapos ay dadalhin ni Dodie si Smith upang makipagkita sa senador sa isang eroplano. Dito sa wakas ay nabunyag na ang senador ay nagdurusa ng cancer at iyon ang dahilan kung bakit kailangan niya ang sanggol bilang donor. Samantala ang mga grupo ni Emerson at Carl ay ayaw gumaling ang senador para hindi na siya tumakbo bilang presidente. Dahil alam nila ang kanyang plano na babawiin ng senador ang mga karapatan sa pagmamayari ng baril para sa mga mamamayan kasama na ang pagsasara sa kumpanya ni Emerson. Hindi nagtagal matapos makita ni Smith ang senador na may buhok ng aso sa kanyang pantalon, tulad ng aso ni Emerson. Napagtanto ni Smith na nasa consolidated na ngayon ang senador kay Emerson. Kaya ito ang ginawa ni Smith na ginawang hostage ang senador sa isang eroplano na puno ng mga bodyguard. Tama pala ang hula ni Smith na ngayon ay nakipagtulungan si Emerson sa senador. At nabunyag na ang senador ay humingi ng tulong kay Emerson upang makuha ang sanggol at bilang kapalit ay hindi isasara ng senador ang kumpanya ni Emerson kung siya ay mahalal bilang presidente. Kalaunan ay sinabihan silang lahat ni Smith na manatili sila. Pagkatapos ay dinala ni Smith ang senator sa isang cargo hold. Sinabi ni Smith na kung mamatay ang senator, lahat ay makikiramay. Sigurado rin na ang Kongreso ay ipasa at aprobahan ang agenda ng senador na noon ay gustong bawiin ang baril at mga karapatan sa pagmamayari para sa mga mamamayan kabilang ang kumpanya ni Emerson. Matapos tapusin ni Smith ang senator, si Smith ay agad na bumaba ng eroplano. Sabay na bumaba ang mga tauhan ng senador kaya nagkaroon ng labanan sa ere. Sa huli ay nagawa silang tapusin ni Smith. Nang nasa lupa na naglakad si Smith papunta sa isang gusali. Gayunpaman dahil sa pinsalang natanggap niya biglang nahimatay si Smith. Nang magising si Smith ay nasa isang lugar na pala siya at hostage na siya ng grupo ni Emerson. Si Carl na kanang kamay ni Emerson ay nagtanong kay Smith kung nasaan si Donna at ang sanggol. Pinupuntirya nila si Donna dahil si Donna na maraming alam tungkol sa kanilang mga krimen. Gayunpaman dahil ayaw sumagot ni Smith, sa huli ay sinimulan ni Carl na basagin isa-isa ang mga daliri ni Smith, hanggang sa gusto ni Carl na saksakin si Smith sa mata.
Biglang nagawa ni Smith na sugurin si Carl na naging dahilan ng kanyang matagumpay na pag-atake at pagpihit. Dahil sa pangyayaring ito ay nagawa ni Smith na tapusin si Hammerson at ang kanyang mga tauhan. Si Smith ay isa rin sa bumaril kay Carl, lumalabas na ang kanyang pagbaril ay sumablay dahil nakayuko ang mga daliri ni Smith. Pagkatapos ay sumugod si Smith sa isa pang silid at siya ay umupo sa tabi ng fireplace. Maya-maya dumating si Carl at mukhang masaya siya dahil sa pagkakataong ito ay hindi na makatakas si Smith. Ngunit lumabas na si Smith ay naglagay ng bala sa pagitan ng kanyang mga daliri at nang ailapit ang kanyang kamay sa apoy at automatikong tumama ang bala sa katawan ni Carl, saka umalis si Smith. At ang aso ni Hammerson ay gustong sumama kay Smith. Makalipas ang ilang araw sumakay si Smith at ang aso sa bus para makita si Donna. Bumaba si Smith sa isang ice cream shop, nandoon pala si Donna na ngayon ay nagtatrabaho sa tindahan na iyon. Habang pinagmamasdan ang sanggol maya-maya lang ay biglang dumating ang isang grupo ng mga tulisan na agad na hinablot ni Smith ang kanyang baril sa kapinaputukan ng mga tulisan. Dito nagtatapos ang palabas. Salamat sa panonood kaibigan.